Kabanata 13, ang unang Adan at ang huling Adan. Ang mga kabanatang 1, 2, at 3 ng Genesis ay mukhang talaan ng maikling kasaysayan. Gayunman, kapag ipinaliwanag sa espiritual, ito ay sumasaklaw sa malawak na hanay ng kasaysayan. Ang kwento ni Adan at Eva at ng ahas ay hindi lang dapat ituring na isang hamak na kwento ng halamanan ng Eden, gaya ng pananaw ng karamihan sa mga Kristiyano. Sa kasaysayan yun, matutuklasan natin ang mga malalim na katotohanan tungkol sa nakaraang mundo at sa mundong ito. Una, patungkol kay Adan, si Apostol Pablo ay nagsulat. Mga taga-Roma Kabanata 5, versikulo 14. Tulad sa paglabag ni Adan, na siyang anyo ng isa na darating. Ikalawa, patungkol kay Eva, isinulat niya. Ikalawang mga taga-Korinto Kabanata 11, versikulo 3. Ngunit ako'y natatakot na kung paanong si Eva ay dinaya ng ahas sa pamamagitan ng kanyang katusuhan, ang inyong mga pag-iisip ay mailigaw mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo. Ikatlo, patungkol sa ahas, si Apostol Juan ay nagsulat, Apokalipsis Kabanata 12, versikulo 9. At itinapon ng malaking dragon, ang matandang ahas na tumukso kay Eva, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan. Ang ahas na luminlang kay Eva ay ang matandang ahas, na tinatawag na ang malaking dragon, o ang Diablo, o si Satanas. Pinag-aaralan ito sa espiritual, mahahanap natin ang malalalim na katotohanan ng mundo ng mga anghel bago palikhain ng lupa. Si Adan ay kumakatawan kay Jesus, at si Eva ang mga anghel na kanyang minahal sa mundo ng mga anghel bago pa malikha ang mundo. Ang propetang Isaias ay inilarawan ng mapanghimagsik na pagkilos ni Lucifer sa langit, gaya ng sa hari ng Babylonia gaya ng sumusunod. Isaias Kabanata 14, versikulo 12. Ano't nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga? Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpabagsak sa mga bansa? Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos, aking itatatag ang aking trono sa itaas, ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng mga ulap, gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Gayon may ibinaba ka sa Sheol sa mga pinakamalalim na bahagi ng hukay. Dito, isang beses pa nating tingnan ang kwento ni Adan at Eva at ng ahas na nasusulat sa kabanata ng Genesis Kabanata 1, 2, at 3 sa pisikal at sa espiritual. Sa halamanan ng Eden ay may nakatirang masayang mag-asawa, sina Adan at Eva. Sila ay sumunod sa utos ng Diyos at sila ay walang kasalanan bilang mga pinuno sa ibabaw ng lupa. Sinikap ni Adan na sundin ang salita ng Diyos ng lubos, at si Satanas ay hindi magawang matisod si Adan sa pamamagitan ng anumang mapanlinlang na paraan. Ang Diyos ay nagbigay ng kautusan kay Adan, huwag kang kakain mula sa punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. Alam na ni Satanas na si Adan ay may matibay na loob na sundin ang utos ng Diyos, hindi niya kayang lusubin si Adan ng direkta, kaya tinukso niya si Eva na mahina habang wala si Adan. Hindi pangunahing layunin ni Satanas na tuksuhin si Eva lang. Si Satanas ay nakakatiyak na matitisod si Adan kung tutuksuhin niya muna si Eva, gaya ng nasusulat, at sinabi ng lalaki, na sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman, at sila'y nagiging isang laman. Nakakatiyak si Satanas na sa oras na kumain si Eva mula sa punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama, si Adan ay kakain din ito dahil sa labis niyang minamahal si Eva, itinuturing pa nga siya bilang sarili niyang laman. Gaya ng inaasahan ni Satanas, si Adan, na nalamang kumain si Eva mula sa punong kahoy, ay kumain din ng ipinagbabawal na bunga sapagkat hindi niya maiwan si Eva na mamatay ng mag-isa. Sa wakas, sila ay pinalayas mula sa halamanan ng Eden. Ano ang itinuturo sa atin ng kasaysayan ni Adan at Eva? Ito ay nasusulat. Unang mga taga-Korinto Kabanata 15, versikulo 45. Ang unang taong si Adan ay naging buhay na nilalang. Ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. Mga taga-Roma Kabanata 5, versikulo 12. Tulad sa paglabag ni Adan, na siyang anyo ng isa na darating. Ang mga bersikulo sa itaas ay nagpapahiwatig na sa pamamagitan ni Adan mahahanap natin ang ilang malalalim na katotohanan tungkol kay Hesus Kristo. Sa ibang salita, si Adan ay kumakatawan kay Hesus Kristo at si Eva ay kumakatawan sa mga banal sa kanya. Gaya ng nasusulat. Ikalawang mga taga-Korinto Kabanata 11, versikulo 2. Sapagkat kayo'y itinakda kong mapangasawa ng isang lalaki, na kayo'y may harap ko kay Kristo bilang isang malinis na birhen. Ngunit ako'y natatakot na kung paanong si Eva ay dinaya ng ahas sa pamamagitan ng kanyang katusuhan, ang inyong mga pag-iisip ay mailigaw mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo. Kaya ang kasaysayan ni Adan at Eva ay naglalaman ng dakilang katotohanan tungkol sa relasyon sa pagitan ni Jesus at ng kanyang mga banal. Sa espiritual na mundo bago ang paglikha ng mundong ito, minahal ni Hesus Kristo ang kanyang banal na bayan gaya ng kanyang sarili.
Gaya ng minahal ni Adan si Eva, gayon din sila minahal ni Jesus. Gaya ng si Adan ay may kapangyarihang maghari sa ibabaw ng lupa, gayon din si Hesus Kristo na may kapangyarihang mamuno sa ibabaw ng buong sansinukob. Ang pakay ni Satanas ay ang kanyang dakilang kapangyarihan. Sinusunggaban ang pagkakataon, nilinlang niya ang mga anghel na minahal ni Jesus ng labis at nagdunot sa kanilang magkasala upang sila ay mapalayas sa langit, gaya ng ginawa niya kay Eva. Sa ginawa niyang yun, binalak ni Satanas na si Jesus ay bumaba sa lupa, gaya ng mga nahulog na mga anghel. Si Satanas ay may kumpiyansa na kapag bumaba si Jesus sa lupa sa laman, matagumpay niyang matutukso si Jesus, gaya ng panlilinlang niya kay Eva, upang hindi siya makabalik sa langit. Gaya ng kanyang inaasahan, si Jesus mismo ay bumaba rito sa lupa sa laman upang iligtas ang mga kaluluwa ng mga nagkasala at inialay ang kanyang katawan bilang handog pangkasalanan para sa kanila. Sinasabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya upang iligtas ang mga espiritong nagkasala, isang matuwid na tao na walang kasalanan ang dapat mamatay. Ayon sa lumang kautusan, kapag nagpalaya ang isang tao ng isang makasalanan, dapat mamatay ang taong yun para sa makasalanan. Ang mga pari, eskriba, at mga matatanda na nagdunot kay Jesus na may pako ay kinutya siya, nagligtas siya ng iba, hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Si Jesus ay namatay para sa mga kaluluwa ng mga nagkasala, ngunit siya ay bumangon mula sa mga patay at ibinunyag ang kanyang kaluwalhatian sa buong sansinukob. Nagulat si Satanas sa nangyaring ito, dahil sinasabi ng Biblia na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Inisip ni Satanas na hindi maliligtas ni Jesus ang kanyang sarili, kahit na iniligtas niya ang mga kaluluwa ng mga nagkasala sa pamamagitan ng kanyang kamatayan para sa kanila. Gayunman, iniligtas ni Jesus hindi lang ang mga kaluluwa ng mga nagkasala, kundi maging ang kanyang sarili. Ang hiwagang ito ay nakatago sa Pasko at sa araw ng pagtubos sa ilalim ng kautusan ni Moises na ibinigay bilang anino. Sa Pasko, inilabas ng Diyos ang mga Israelita mula sa Ehipto, ang lupain ng pagkaalipin na kumakatawan sa makasalanang mundong ito. At sa araw ng pagtubos, inilagay niya ang lahat ng kasalanan ng mga Israelita na dumungis sa santuaryo, sa ulo ng Azazel na kumakatawan kay Satanas, at ipinadala niya ang kambing sa disyerto. Ito ay anino ng mga bagay na darating. Bilang kordero ng Pasko, pinalaya ni Jesus ang kanyang bayan mula sa makasalanang mundong ito sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo na nabuhos sa krus sa halip na dugo ng isang kordero. At bilang handog pang kasalanan sa araw ng pagtubos, pinagbayaran niya ang lahat ng kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo, sa halip na dugo ng kambing, at ipinasa ang lahat ng kasalanan kay Satanas na kinakatawan ng Azazel upang kanyang mailigtas ang lahat niyang bayan at ang kanyang sarili rin. Ang kamatayan ay nawawasak kapag naalis ang kasalanan dahil iyon ay pumasok sa mundo sa pamamagitan ng kasalanan. Kaya kung ang lahat ng kasalanan ng tao na nag-aakay sa kamatayan ay may pasa kay Satanas, maging ang kamatayan ay may papasa sa kanya. Kahit na si Jesus ay namatay para sa kasalanan ng lahat ng tao, maaari siyang mabuhay muli dahil ang lahat ng kasalanan nila na pansamantala niyang pinasan sa sarili ay ipinasa kay Satanas. Kaya maging ang kamatayan ay ipinasa na rin sa kanya. Si Satanas, na walang malay sa mahiwagang tuntunin ito, ay inakalang magtatagumpay siya laban kay Jesus kung siya ay maipapapatay sa pamamagitan ng pag-akusa sa kanya ng kasalanan. Kaya ipinako niya si Jesus sa krus na hindi nalalaman na lahat ng kasalanan ng mga tao ay maipapasa sa kanya. Pagkatapos ng muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit, itinapon ni Jesus si Satanas na dumadalaw sa kapulungan ng mga panganay sa langit nang lubusan pababa sa makasalanang mundong ito ang yungib ng kamatayan. Gaya ng nasusulat. Mga Hebreo Kabanata 2, versikulo 14. Kaya, yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan, sa makatuwid ay ang dyablo, at mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila, ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Juan Kabanata 12, versikulo 31. Ngayon ang paghatol sa sanlibutang ito. Ngayon ang pinuno ng sanlibutang ito ay palalayasin. At ako, kapag ako'y itinaas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay papalapitin ko sa aking sarili. Ito'y sinabi niya upang ipahiwatig kung sa anong uri ng kamatayan ang ikamamatay niya. Apokalipsis Kabanata 12, versikulo 4. At siya'y nanganak ng isang batang lalaki na siyang magpapastol na may pamalong bakal sa lahat ng mga bansa. Ngunit ang kanyang anak ay inagaw at dinala sa Diyos sa kanyang trono. At nagkaroon ng digmaan sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma, ngunit hindi sila nagwagi, ni wala ng lugar para sa kanila sa langit. At itinapon ng malaking dragon, ang matandang ahas,
ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan, siya ay itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapong kasama niya. Pinagsasama-sama ang lahat ng bersikulo sa itaas, malalaman natin na may karapatan si Satanas na dumalo sa kapulungan ng mga panganay at hindi siya tuluyang pinalayas mula sa langit hanggang sa pagpapako sa krus. Gayunman, pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus at pag-akyat sa langit, pinalayas ni Jesus si Satanas mula sa langit at nagtagumpay laban sa kanya. Maaaring mag-isip ang iba na ang digmaan sa langit sa Apokalipsis Kabanata 12 versikulo 7 ay nagumpisa nang si Adan ay nagkasala at si Satanas ay sinumpa at pinalayas mula sa halamanan ng Eden ng panahong yun. Sa katunayan, si Satanas ay nagkasala na at pinalaya sa langit bago pa nagkasala si Adan. Gayunman, hindi siya tuluyang pinalayas gaya ni na Adan at Eva. Inalisan niya si Adan ng kapangyarihan at dumalo sa kapulungan ng mga panganay sa langit bilang kinatawan ng lupa. Kung itinapon si Satanas dito sa lupa kasama ni Adan noong nagkasala si Adan, wala na sanang karapatan si Satanas na dumalo sa kapulungan ng mga panganay sa langit. Iyon ay pagkatapos ng pag-akyat sa langit ni Jesus na si Satanas ay tuluyang pinalayas sa langit. Pagkatapos maitapon pababa sa lupa, pinahirapan ni Satanas ang Church of God at uusigin din niya ang mga hinirang ng Diyos sa mga huling araw. Kaya si Jesus ang huling Adan at ang mga tinubos ay maaaring tawaging ang huling Eva.